Sa araw sa inyong lahat, today is may share po ulit ako sa inyo. Nung nakaraan habang nag-scroll ako na Facebook at saka sa Shopee may nakita akong front shop. So, naisip ko is gagawin ko po yun. Lalayahin ko kasi total naman nag-repack naman ako ng shop ko. Stock ko ito ng Honda Beat. Ito po. Ito. Bali, ito, pinulayan ko na po ito ng black. Bali, tinanggal ko po yung kulay ng Honda Beat na silver. Ang ginawa ko doon is niliha ko po. Tapos, inisprayan ko po siya ng flat black. Ang ginamit ko dito. Flat black na high temp. Kasi yun po yung pintura na nabili ko. Tsaka pinatungan ko na lang po siya nung K1K na clear po. Ng Samurai. Bali, ito po yung kinalabasan niya. Ito po. Makintab po siya. Bali nawala na yung pagka-flat black niya. Tsaka meron na siyang mga maliliit na glitters. So tara, samahan niya ako. Gagawin natin yung suspension na nakita ko dyan. Dito po ay inunti-unti ko na pong baklasin yung mga shock. Bali, inuna ko po yung sa right side. Tapos yung sunod yung left. Makikita nyo na rin po dito na may tagas po talaga yung shock natin, kaya nag-decide na rin po ako na ibalik sa stock. Pero may twist po yung gagawin ko. After po mabaklas is tatanggalin ko po yung ilalim po gamit ang Allen wrench. May bolt po dun sa ilalim para mailabas po yung mga oil dun sa loob. After pong malinisan gamit ang degreaser at matanggal po yung mga oil at mga dumi is nilinisan ko na po at pinunasan po isa-isa bawat parts po ng ating inner tube simula sa spring hanggang doon sa mga bolts para po walang mahalong tubig doon sa loob at iwas na rin po sa mabilisang pagdumi ng ating fork oil. Bali, ito po pala yung nabili kong mga parts para sa gagawin nating project na shock. Ito po is oil seal. Bali, ang nakatatak po dito is NOK, NOK. Tapos, ito naman po, set lang po ito. Dust seal. Dust seal na pula. Tapos, dalawa na rin po ito, sa green. Ito po. Tapos, itong genuine parts ng Kawasaki. Kawasaki po ito. Ito po, Kawasaki. Same naman po sila ng sukat ng sa Honda Beat na stock. Ito po. Bari, lock lang po ito, lock. Tapos, ito yung pinaka-importante sa lahat. Ito po. Ito po is, nakalagay dun sa description is UV printed na sticker. Ito po. LCN suspension. So, ilalagay ko na lang din po sa link sa description po. Doon na lang po sa link ng Shopee. So, tara, install na natin. Dito po ay gumamit ako ng alcohol para po matanggal yung mga grasa po at mga langis-langis dun sa ating outer tube. Tapos ginupit ko po yung sticker. Pali dito ididikit natin po.
Pinunasan ko po muna ng tuyong basahan. Tapos pinantay ko po sa sentro at dinikit po ng dahan-dahan. Bali, ingat na lang din po sa pagdidikit kasi madikit po talaga yung sticker po. Tsaka sa pag-fill din po, dahan-dahan na lang din po kasi baka matanggal po agad yung mga letters tsaka masira. Dito naman po sa paglalagay ng oil seal, bali ilagay po muna natin yung ring kasi stock po ng outer tube to, bali may ring po to sa loob. Tapos yung lumang oil seal na ginamit ko doon sa naunang port is tinanggal ko po, tali yun po yung ginamit ko na pamukpok po doon, nilagay ko po sa loob ng outer tube para may lagay po yung oil seal, bali pinukpok ko lang po sa loob. After ko maibalik yung mga tornilyo dito sa ating fork is nilagay ko po yung spring. Sa paglalagay po ng spring, bali yung part na dikit-dikit po is sa ilalim. Yun po yung tamang paglalagay po kasi stop po ito. Tapos nilagay ko na rin po yung red na dust seal natin tsaka yung sa green. Sa paglalagay naman ng fork oil, ang standard po ng sa Honda Beat po is 65 ml lang po. Tapos binalik ko na rin po yung cap. Bali dito, di na natin kailangan yung clamp po kasi kaya naman pong itulak. Basta gumamit na po kayo ng Allen na malaki. Same na rin po dito sa isa pang fork. Same process pa rin po yung ginawa natin. Ganun.